suliranin sa korelasyon. Ipinapaliwanag sa konteksto na kapag may korelasyon o ugnayan sa pagitan ng dalawang bagay, hindi ibig sabihin nito na ang isa ang sanhi ng isa pa. Halimbawa, kung may positibong ugnayan ang generosity, pagiging mapagbigay, at happiness, kaligayahan, hindi agad nasasabi na ang isang pagiging mapagbigay ang sanhi ng kaligayahan. Maaring kabaligtaran, baga ang magsasabing tao ng mas nagiging mapagbigay. Posible ring may ikatlong salik, third variable, na nagdudulot ng parehong generosity at happiness, tulad ng kayamanan, wealth. Ang may kaya sa buhay ay maaring mas masaya at mas may kakayahang magbigay. Ganito rin sa halimbawa ng height at pathogen prevalence. Kung ang mataas na ang kaso ng sakit sa isang lugar at mas mababa ang average height ng mga tao roon, hindi ibig agad masabi na ang sakit ang direktang sanhi ng pagiging pandak. Maring may ibang salik tulad ng nutrisyon, kahirapan, o kondisyon ng kapaligiran na parehong naapekto sa kalusugan at tangkad. Tatlong positibong paliwanag sa correlation. A causes B. Halimbawa, generosity ang sanhi ng happiness. B causes A. Halimbawa, happiness ang sanhi ng generosity. Third variable problem. May ibang salik tulad ng wealth na sanhi ng parehong A at B. Dahil dito, madalas sabihin ng mga psychologists na ang paniralang correlation does not mean causation. Ibig sabihin ang simpleng pagkakaroon ng ugnayan sa datos at hindi sapat para patunayan na ang sanhi at bunga. Kailangan pa ng mas masusing pag-aaral, katulad ng eksperimento, upang matiyak kung may tunay na causal relationship. Kabuuan diwa, ang correlation ay nagpapakita lamang na may koneksyon ang dalawang variable, ngunit hindi nito pinapatunayan kung alin ang sanhi o kung may direktang sanhi nga ba. Mahalaga ang kritikal na pag-iisip sa pagbasa ng mga resulta sa pananaliksik upang maiwasan ang maling interpretasyon. Hindi lahat ng